morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much! Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin! Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mga information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltig kabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baghayar sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan kabayan, akala mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comments dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Shane Sibal. Meron siyang 39 na mga comments. Nandyan rin sa Robel Ferrer Official, mayroon siyang 13 na mga comments. Sam Pagita, mayroon siyang 28 na mga comments. Nandyan rin si Mon Flower, mayroon siyang 16 na mga comments. And Alex Hernandez, mayroon siyang 15 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin at mga silent viewer distinct channel, thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong like, lagi nasi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan, nanguna si Erica Mapagmahal from Japan, Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin si Emmy Mapalad, Jovi Montero, M.E. Grace Gruta, Ninita Umale from Bustos, Bulacan. Isyadat natin si Moonflower, Mones Borromeo, Florifigo Mapak. Nandyan rin si Edler Oliva, Remy Nofiel, Felicidad Solitas. Nandyan rin si Nelson Sibayan from Vancouver, Canada. Kasama rin natin si Rexy Ramirez and Anhem Delphin. At syempre, hindi rin kakalimutan, isadat natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, pasensya no na palaging absent si Sir Ivan. Nung unang araw, absent si Sir Ivan. Then merong vlog kinaumagahan. And after that, the next day, wala naman pong vlog si Sir Ivan. Ang dami kasing invitation makabayan. So nung una, nung the other day makabayan, kung bakit absent si Sir Ivan, kasi nga umuwi yung classmate ko. So nung umuwi siya, galing po siya sa Netherlands makabayan. Dito siya nagpabinyag ng kanyang twin na anak makabayan. So after that, sa binyag, nagkaroon po ng tipon-tipon, reunion, kasama ang aming mga classmates makabayan until midnight. Tingnan nyo, until midnight makabayan. So kaya nga hindi po nakapag-vlog si Shaivan. So kahapon naman, kung bakit hindi rin po nakapag-vlog si Shaivan, kasi nga nag-extend kami ng birthday party ng aking asawa. So pumunta kami doon sa makabayan, sa island or sa beach na kung saan una kong nakita ang aking asawa, at saka nung nakita ko pa siya makaabayan, na love at first sight itong si Sir Ivan. Yes, yun pong plano namin. Pumunta kami doon sa island or sa beach makaabayan kung saan una kong nakita ang aking asawa. And the rest is history. So, di ba? Ang daming, ni Sir Ivan, ang daming lakad eh. So, I am very sorry, no? Pero ang dami pong na-message sa atin, lalo na yung tungkol po doon kay Trillanes makaabayan. Kasi nga, di ba si Trillanes, meron po siyang warrant of arrest. Ang dami kasi na message sa akin, siguro mga 12 to 13 yata, natanong sila sa akin kung totoo ba daw na nakulong na
si Trillanes mga kababayan. Inaresto, tas nakulong. So, tinanong ko, saan mo nakita yung balita na yan? Doon daw sa mga DDS makabayan. So, nung pinuntahan ko, yung vlog ng mga DDS, abay, tuwang-tuwa talaga eh. Kasi nga, nung una makabayan ko, hindi ko alam ang balita na yan. Hindi talaga kasi super busy si Ivan eh. Pero thank you so much no sa ating mga viewers na lagi pong nababadala kay Ivan na mga balita. Thank you so much. At saka, doon po tungkol kay Trillanes, nung niresos yan si Ivan, diba, tuwang-tuwa yung mga DDS. Kasi nga, maaresto na si Trillanes daw at saka makulong makabayan. Naaresto at saka makulong daw. Nung tinignan ko yung kanyang kaso makabayan, ang gaan naman pala eh. Magaan ho yan. It's only a false testimony makabayan. Kasi nga si Trillanes, siya ay kinasuhan ni Pulong last June 25, 2025 dahil po sa false testimony. Naalala niyo ba yung banggaan ni Trillanes doon sa Camara versus Digong makabayan? Naalala ba natin yan? Nung hinamon siya ni Trillanes na pipirma itong si Digong sa kanyang waiver or sa para po ma-open yung bank account makabayan. 'Di ba hinamon siya ni Trillanes na itong si Digong merong i-prepare na waiver at saka kanyang pipirmahan. Tapos nagalit itong si Digong makabayan, ano daw yung kapalit? Sasampalin daw in front of the public itong si Trillanes ni Digong makabayan. Tas siya po ay pinatulan ni Trillanes, 'di ba? Okay sa kanya, okay kay Trillanes as long as yung waiver pipirmahan lang ni Digong. Kasi yung waiver makabayan para yon ma-open yung sinasabi ni Trillanes na mga bank accounts na kung saan daw di umano ito mga pamilya Duterte ay sila ay nakatanggap ng drug money makabayan. 'Di ba yun po ang testimony ni Trillanes? Kaya nga nagalit itong si Digong. So ngayon, ang nag-file pala ng kaso dito itong si Pulong makabayan last June 2025. Kaya pala nakita natin si Trillanes na pumunta siya ng Davao makabayan. That is somewhere July 29 yata yon ang date. Diba nag-post po si Trillanes na nandun siya sa Davao? Siguro lang yun ang dahilan kung bakit pumunta itong si Trillanes doon sa Davao dahil sa kanyang kaso makabayan. So, good news, kasi si Trillanes makabayan ko, siya na po ay nakapag-bail kasi pwede namang ipiyansa yan eh. Diba ang piyansa ng kanyang kaso makabayan na false testimony is only 18,000 pesos. Nakapagpiyansa po si Trillanes. Pero yung kaso na yan, DDS, tatawanan lang ho yan, Trillanes. Yes, tatawanan talaga yan ni Trillanes kasi napakagaan lang po ng kaso ni Trillanes. At saka ang dami pong i-final na kaso ng pamilya Duterte dito kay Trillanes makabayan. Pero lahat ng mga ikinaso ng pamilya Duterte dito kay Trillanes, lahat magagaan po na kaso. Unlike doon sa ikinaso ni Trillanes doon sa pamilya Duterte, napakabigat talaga. 'Di ba? Plunder, meron pang isa, yung drug smuggling, 'di ba? Yung illegal drugs na yung pumapasok sa Pilipinas makabayan, 'di ba? Tungkol ho sa drugas, mga mabigat ho 'yan, tas plunder, 'di ba? Mabigat ho 'yan na kaso makabayan. So don't worry. Kayang-kaya ho yan, lulusutan ni Trillanes makabayan. Pagtatawanan lang ho yan ni Trillanes. Kung sakali ang kanyang kaso makabayan hindi niya malulusutan dito sa Metropolitan Trial Court, kasi nga diba dun po nag-file ng kaso itong si Pulong Duterte sa Quezon City makabayan. Sa Quezon City Metropolitan Trial Court. So kung sakaling hindi yan malulusutan ni Trillanes dyan sa Metropolitan Trial Court makabayan, pwede naman kasi yang i-aklet niyan ang kanyang kaso sa Regional Trial Court. Pwede yan sa pamamagitan siya ay mag-file ng motion for reconsideration. Kung hindi pa rin malulusutan ni Trillanes dyan sa regional, well, meron pa hong Court of Appeals hanggang meron pang isa, Korte Suprema makabayan. So matagal pa ho yan. DDS. Tsaka, napakagaan lang po na kaso kung sakaling magiging guilty dito itong si Trillanes sa ikinaso ni Pulong. Well, ilang taon na naman yan or months or taon makabayan. Kasi as far as I know, ang false testimony, ang penalty dyan ay makulong ka ng 6 months to 2 years yata yan if not mistaken. So magaan lang ho. Diba? Nakulong nga si Trillanes noon nung time po ni GMA makabayan. Diba? Dahil po siya po ay inakusahan ng rebellion. How many years nakulong si Trillanes? Tas dito lang sa false testimony na ilang taon lang or ilang months lang po makabayan makulong si Trillanes. Kaya nga yan lang po ay patatawanan lang ni Trillanes.
At hindi yata alam ni Pulong dito sa pagkakaso niya kay Trillanes ng false testimony. Siyempre, si Trillanes, papaliwanagin siya ng taga-korte tungkol sa kanyang statement, mga kabayan. At dito magkakaalaman. Talagang kaabang-abang yan, DDS. Hindi ba na-anticipate yan? Kaabang-abang talaga yan. Kasi dyan sasabihin ni Trillanes ang kanyang lahat ng mga nalalaman. Lahat ng kanyang mga statement, lahat ng kanyang mga akusasyon dito sa pamilya Duterte, dyan malalahat, lahat makabayan. Kaya nga nakita natin sa interview kay Trillanes, doon kay Christian, Christian, doon sa isa yung reporter ng News 5 yata yon, na tumatawa lang siya doon. Kasi nga sa pamamagitan ng kaso ni Pulong Duterte, pwedeng ma-open yung Pandora's box, makabayan. Talagang yan po ay kaabang-abang. O, di ba, DDS? Mali ba siya, Ivan? Tas tawang-tawa sila, makabayan ko. Nakita ko nga yung vlog ni Bisdak Pilipinas, nakita ko ni Showbiz Chikadoro, nakita ko yung vlog nila Peace Update, pinagtatawanan talaga si Trillanes, tas makulong na daw, nagbunya magunggong, malayo pa ho yan, napakalayo pa talaga yan, at saka malabo pa ho yan sa sabaw ng pusit. Diba, DDS? So, don't worry po, mga kababayan ko. Okay lang ho yan si Trillanes. Kayang-kaya ho yan, okay? And also, pag-usapan po natin. Kasi nga, meron pong DDS na gonggong na kung saan yung napakayabang, parang tatak Duterte talaga ang kanyang style na napakayabang talaga at parang siya na po ay entitled kasi according sa kanya, siya daw ay babaeng Duterte, makabayan. So, parang lisensya na niya na pagmumurahin yung yung otoridad na napapatabad lang naman ng batas, makabayan. Parang nagiging lisensya niya na pagmumurahin niya yung mga government officials natin kasi daw, according sa kanya, na siya daw ay babaeng Duterte, makabayan. So pag-usapan natin yan mamaya. And also, meron pong Duterte supporter na nag-viral dahil sa tsuktsakan, makabayan. Diba? Dahil sa tsuktsakan, taga Davao City. So, dito muna tayo. Meron kasing po sa ating kababayan, ating pong idol natin yan na vlogger, makabayan, si Rene Asdelio, na siya po ay isang pro-admin vlogger. Siya po ay, I'm not sure kung siya ba ay Pinklawan or isang BBM supporter, pero nakita natin na supportado niya ang gobyerno ni PBM. Nakita niyo ba yung statement ni Ramon Ang? Yung sabi niya na siya na daw dito yung re-resolba sa problema ng flooding dyan sa Manila, makabayan. Diba siya po yung nagrepresenta ng kanyang sarili na ako na bahala. Ako si Ramon Ang, San Miguel Corporation, ayusin natin yung flooding dyan sa Manila. Nalaban natin yan. So hindi niyo pa nakita, ibabagit ko sa inyo yung video. For more details, let's watch this. Ngayon, ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako lang tutulong sa buong Metro Manila ng baha. At no cost to the people, at no cost to the government. O, kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit nun. Tatayuan ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa. Para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibabaw ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbestigahan natin. Hindi nga ako satisfied sa drone. Helicopter ba yan siya? If you remember last year, di ba nagpaha yung Bigutan? South Luzon Expressway, Bigutan, hanggang dito ang tubig. Biniblame na naman ako. Pinapuntahan namin kung bakit. Meron pala ng construction, naglilinis ng transit mixer. Inuhos yung konkreto sa kanal. Nanigas yung buong kanal. O kasalanan pa natin yun? Hindi. Wala na turam. Pinalitan namin lahat ng kanal. Kami gumawa nun at our cost. Concrete cutter, yung kasada, pinalitan ng kanal. Sinimento na bago. Pero ba kayo narinig? Wala. At no cost to the government, ha? Sukat, nagpara. Eto na naman, same problem. Pinyak namin, pinalitan ng bagong kanal. O last week, nagbaha yung Alabang. King-raise namin kagad. Meron palang nagkamali na naman, nag-seat pipe sa ilog, outflow to Laguna Bay. O, sinumbong namin kagad kay Mayor Biason. Action kagad si Mayor Biason. O, di wala na baha ang Alabang. O, nakakita niyo yung Southwood. Nagbabaha.
Barado pa rin mga ilog. Nakita niyo Alaska area, San Pedro, Laguna. 50 years na po nagbabaha yan. Lahat ng public works secretary, ang solusyon is tampakan daw yung South Luzon Expressway. Anong ginawa ng San Miguel? Madali lang po, nilinis lang yung ilog ng San Pedro at San Isidro. Magic, wala nang baha. So bakit kayo nag-iisip lagi ng kung ano-anong nuclear solution? Samantala, pwede naman, simple lang. Linisin lang natin yung ilog. Tsaka yung mga ilog na yan, may eastland po yan. Alam mo kung anong ginagawa? Tinatayuan ng bahay. Yan. Kaya kailangan isabatas yan na bawal magtayo on the river eastland. At of course, rahim yung magtayo sa ibabaw ng river. Yun lang ang kailangan. So, naging congressman ka, pare. I-push niya na yan. Isabatas yan. Para wala nang baha ang buong Pilipinas. Ano ba problema? O, tingnan nyo. Nagbabaha everywhere. Ano ba problema? Nagbara lang pala yung ilog. Nagtuturoak pa tayo. Tapos pag nagbara yung ilog, imbis na linisin yung ilog, gawa natin wall para may hanap buhay. Okay, patay. O yung wall. Pag nag-seat pile, di sa gilid. Sa gitna, sinit pile. Tapos nung pagka may baha na, ang dami nang solusyon, ano? Bukayin yung lahat ng konkretong kalsada, gagawa natin ng water storage yan. So, ilang minuto kaya mo i-store doon sa ilalim ng kalsada? Baka 1 hour? Baka wala pa 30 minutes. But it will cost the taxpayer billions and billions of corruption. Kaya, kita nyo, if you notice, yung area of responsibility, nakita yung NAIA airport, every year, baha yan. O ba this year, walang baha, ang lakas ang bagyo. Yung bagyo natin last 2 weeks ago, 15 hours, 372 millimeter of water. Equivalent yan sa 24 hours of Undoy na 454, ha? So, in short, ba't yung NAIA, walang baha? Kasi nilinis natin yung mga ilog. Ngayon yung mga ilog natin, linisin pa natin gusto. Ito pa ang problema. May mga genius nagtayo ng pumping station sa gitna ng ilog. Nagtayo muna ng pundasyon, tsaka naglagay ng bomba. O di lalo hindi makakadaan ng tubig. Genius! Hindi naman po ako yung Hindi, genius na yun. Nilinawin ko lang po. Minsan meron Parang kilala ko. Hindi po ako yung genius na yan, ha? I-clarify ko lang po. Ganito, hindi na tayo magsisisya. Nakita mo, hindi ko na tinuturo kung sino. Pero, I take it upon myself. I will cooperate with all of you at no cost to you guys. Kami lang gagawa. Wow! Kita mo? Ang daming solution, ang daming pera pinag-uusapan. Kami lang gagawa. Sa Miguel lang magkiklearing. Pero without you guys authorizing us, hindi namin magagawa yun. Paano namin pupunutin yung mga yun? But with MMDA and mayors, ay, yung lahat ng obstruction na yun, buhugin natin para mawala na yung baha. Kailangan pa ba ng batasyon? Hindi na. Gawin mo lang. Pabayaan mo na sila magdemanda kung gusto nila. Ba tama? Political will. Oo. Yung mga nagtayo na bahay sa gitna, tanggalin na yun. Bigyan natin ng pabahay para naman di nila sabihin basta lang sila pinaalis, di ba? Okay, so yan ang kanyang statement mga kababayan ko. Kasama niya itong si Yorme dyan sa Manila na siya na dito yung nagbo-volunteer na ayusin niya yung mga flood control, yung baha dyan sa Manila para hindi na ito maulit. Siya nang bahala without the cost of the Filipino people, without the cost, no cost dito yung gobyerno natin. Siya nang bahala mga kababayan, ayusin niya daw. So marami kasing nakita, marami kong nabasa ng mga kababayan natin na medyo parang nahahanginan sila dito kay Ramon ang makabayan. Nayabangan daw, madaldal, nayabangan. Yung ganun po ng mga statement. Pero para sa akin, kung ganyan man si Ramon Ang, kasi alam natin, ganyan talagang kanyang style. 'Di ba? Medyo mahangin siya. Medyo mahilig po magyabang, mero madaldal ang konti. Pero nakikita naman natin si Ramon Ang, kahit ganyan siya makabayan, umaksyon talaga. Diba? Umaaksyon talaga itong si Ramon Ang. At saka nakikita natin ang kanyang mga ginagawa. Marami siyang naitulong sa bansa natin mga kababayan. Correct mo, Amrong? Diba? Kahit madaldal yan, itong si Ramon Ang. Pero mga Duterte, napakadaldal, nagbumura, marami bang nagawa.
Diba? Ano bang nagawa ni Sara Duterte versus dito kay Ramon Ang Makabayan? Sige nga, DDS, sagutin nyo si Ivan. Ano ang nagawa ni Sara Duterte sa Pilipinas versus ni Ramon Ang? Mas marami pa hong nagawa si Ramon Ang kahit hindi siya politiko makabayan. Diba, DDS? So ngayon, yan po ang kanyang parang gift sa mga Pilipino na siya nito mag-volunteer, ayusin niya yung flood control sa Manila makabayan para hindi na daw maulit yung flooding sa Manila. So, meron kasing nagsasabi makabayan ko na nasampal daw ni Ramon Ang yung mga mayayamang tao sa Pilipinas. Bakit sa Ivan? Kasi nga nung sinabi niya na siya na dito yun, siya nang bahala sa Maynila. Kasi parang magre-reflect ito parang masampal dito yung mga mayayaman. How about yung si siblings? Kasi nga alam natin yung si Makabayan, di ba? Sila si Indre C, basta si SY, si siblings, sila kasi yung number 1 na pinakamayaman na tao sa Pilipinas Makabayan. Sila yung number 1. Ang second, si Enrique Rason Jr., si Manuel Villar. Ang mga Villar Makabayan, pang-apat lang si Ramon Ang sa pinakamayaman sa Pilipinas Makabayan. How about yung iba? Diba? Tas si Ramon Ang dito, yung pang-apat makabayan sa pinakamayaman na tao sa Pilipinas, diba? Meron siyang hamon. Siya dito yung nagrepresenta sa kanyang sarili para tutulungan niya ang Manila makabayan or ang Pilipinas. Diba? How about the others na mga mayayaman rin na mga tao makabayan? Kaya nga, siguro lang merong konting katotohanan doon sa mga sinasabi ng mga netizens na nasampal ni Ramon Ang yung ibang mga mayayaman sa Pilipinas makabayan. Okay lang sa atin nga itong mga mayayaman aside kay Ramon Ang na sila dito ay magpapasikat makabayan. Diba lagi yung sinasabi sa Ivan? Okay lang sa atin. Sila ay magpapasikat, sila po dito ay para magyabang, okay lang yan as long as sila ay a-action kaagad makabayan o sila ay a-action. At saka nakikita natin na malaki ang tulong na nabigay nila sa bansa natin. Merong mga proyekto, merong mga inisyatibo na nakita natin inilatag nila o nagawa nila sa bansang Pilipinas aside from sa kanilang negosyo makabayan. Diba? Aside sa kanilang negosyo, kasi nandyan na yan diba? Negosyo nila, nakabenepisyo kasi sila sa kanilang negosyo. But how about natulong na walang cost sa mamayang Pilipino, walang cost ang gobyerno natin? Yung ganyan po na naratibo makabayan, how about that? Diba? Okay lang kay Sir Ivan, okay lang po sa atin, magyabang sila makabayan as long as sila ay nakatulong talaga ng totoo. Yun nakikita natin, 'di ba? Okay yan. So siguro ito po ay parang panggising na po dito sa mga mga mayaman ng mga tao makabayan, Parang panggising itong ginawa ni Ramon Ang dito sa mga mayamang tao. Okay? So ipakita ko po sa inyo ang post ng ating kababayan na isang pro-admin supporter makabayan, pro-admin vlogger. According sa kanya, Ramon Ang for President 2028. Agree ba tayo na kapag tatakbo itong si Ramon Ang bilang presidente this coming year 2028 makabayan, ibuboto ba natin? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Gusto ko makita ang inyong opinion makabayan, honest opinion tungkol kay Ramon Ang, okay? So anyways, na tayo. So dito ipapakita ko na sa inyo itong ibig kong sabihin na isang babaeng Duterte daw, dati siyang chairman, dati siyang kapitan dyan sa lugar ni Makabayan, nagyabang kasi, nagmumura. Tapos sabi pa niya, siya daw ay babaeng Duterte Makabayan. So pinagmumura niya ang ating kababayan na government official. For more details, let's watch this. Ay, tumutulong. Sir, ako, nung nag-chairman ako dito, lahat po yan, linis po yan, tsaka one-side parking ko. Wala kayong makikita dito kasi yan po yung legal. Alam nyo, kaya nga kanina ko pa sinasabi, kung respeto pag-uusapan, kayo po kahit paano kilala ko na pa kayo back then. Kaya konting respeto, kung respeto po pag-uusapan po natin, Sir, wala pong murahan. Sir, pasensya na, Recorded talagang ganyan po. ako. Hindi po ganun. Ever since talagang ganyan ako. Unbecoming of a public official po yan. Hindi, talagang ganyan ako. Talagang ganyan ako. Wala nang magagawa, talagang kumbaga, may babaeng Duterte nga Kung respeto po, bilang magkakilala tayo even before, dapat respetuhin nyo rin po kami. Kapag nagsasalita ang mga opisyalis ng barangay, dapat nire-respeto nyo rin po. Ang problema, hindi approve Ang problema, hindi approve. Hindi po approve, sir. May sitting na nga po, first reading na approve na nga po yun. Hindi po. Nalalaman ko lang po din. Hindi po. Tumawag na po ako sa taas. Sige po. Titignan po nila lahat. Gusto niyo po ba samahan ko po kayo?
Para hindi ako kayo mahirapan. Sasamahan ko po kayo. Saan niyo po gusto? Sasamahan kita. Sir, kaya ko rin po. Hindi. Kaya ko rin po, sir. Hindi. Kaya ko rin po. Kilala ko po kayo. Huwag po ganun. Kaya ko rin po, sir. Kilala ko po kayo. Ay, sir, makawawa constituents natin. Ang hindi lang wala kinito constituents. Sana kung lahat pera. Kayong- Paano kung walang mga pera? O, di ba? Sobrang badal ng makabayan. Tapos ngayon, nang siya ay inashan, pinatulan ni chairman ng taga-MMDA Makabayan. Chairman ba siya ng MMDA? Basta something na taga-MMDA siya Makabayan. Yung lagi din nakikita, di ba, nag-clearing ng grounds, nag-clearing sila dyan sa daanan para po siyempre tatanggalin yung mga obstacles dyan. Like for example, yung mga illegal po na nagbibinta dyan sa gilid, mga nagpa-parking, di ba? Kiniklear nila yung Makabayan. So, para maganda tingnan yung daanan at saka maaliwalas Makabayan, kiniklear nila. Pero ayaw yung dating chairman na sabi niya siya daw ay babaeng Duterte Makabayan. 'Di ba? Para naging lisensya na niya yung babaeng Duterte daw. So kinakaya niya lang na pagmumurahin yung ating government official Makabayan na napupunta pa lang naman ng batas. 'Di ba? Parang nagiging lisensya na niya yung kanyang pagiging babaeng Duterte daw. Gonggong talaga eh. Ito mga tao na to, sarap pitikin ng tinga Makabayan. Tayo nga'y laging pinaalahanan ng ating pamilya, ng ating tatay, ng ating lola, di ba, ng ating mama, na tayo po ay umakto ng desente. Gumawa ng desente Makabayan at marunong rin pong rumispeto. Pero tingnan nyo ang isang DDS, ganyan pala ugali ng DDS Makabayan. Dahil nga ang legacy ni Digong na ang pagmumura ni Digong, yun, 'di ba totoo lang? Yan naman kasi ang legacy ni Digong na iniwan sa atin. Yung pagmura Makabayan, mumurahin mo yung tao para daw magtrabaho, para daw umaksyon Makabayan. Dapat daw pagmumurahin. So ginaya niya ito si Digong kasi sabi niya siya daw ay babaeng Duterte Makabayan. Ibig sabihin, yun lang po ang legacy ang iniwan ni Digong sa mga kababayan natin Makabayan. Hindi sa atin. Ako, hindi ko marunong magmura. Ayaw ko magmura. As much as possible, ayaw nating magmura Makabayan. Pero tingnan nyo yung mga tao na mga DDS, lalo na yung mga DDS Makabayan, napakahilig nilang magmura. Kasi ganyan ang kanilang poon na si Digong. O, di ba? Mga walang kwenta talaga mga walang mudo Makabayan. Hindi niya kasi inintindi nung una ang ibig sabihin nung taga-MMDA Makabayan. At matagal ho yung ginawa na taga-MMDA, siyempre yan kasi po ay mandato galing sa ating presidente. Nalinisin lahat ng mga obstacles, yung nakakaperwisyo sa daanan natin, dapat tatanggalin yan para maliwalas yung daan. Ayaw ba nila na maganda tingnan yung daan Makabayan? Sabi nung dating chairman na nakasanayan na daw nila at saka okay lang daw sa mga constituents na magpaparking sa kabilang side Makabayan. Sa kabilang side daw. Ang kanyang iniisip, ang kanyang constituents na Makabayan. Pero hindi niya iniisip yung ibang mga tao rin. O di ba gunggong talaga? Yan ang tatak Duterte. Balahura na Duterte. Kasi di ba yan na po ang nagiging normal ngayon ng mga Duterte, balahura talaga sa pitigas-tinga Di ba lalo na yung mga bashes natin, mga balahura talaga Yan ang tatak Duterte. So anyways, before tayo mag-jump sa ating next topic Makabayan, syempre kumustahin man natin at saka i-shoutout natin ating mga kababayan na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Bergs Kabutahe, Nenyo Piramo from Ordanita City, Pangasinan. Nandyan rin si Jane Rabara from UK. Hi to Jocelyn Para. Nandyan rin si Bambi Atrigenio, Emel Concepcion. Nandyan rin si Elizabeth Habihan. Hi to Banis Milagros, Marilyn Digma, Walter Romano, Evangeline Prado. Nandyan rin si Rales Carlinga, Zulay Ilowi. Hi to Zenaida Suleven from Ordanita City, Pangasinan. Nandyan rin si Junicio Peralta, Noel Narcida, hi to Sir Jaime Garcia. Nandyan rin si Derek Werwina Argilias and Derek William Mayo. Okay. So mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo ang vlog ni PBBM, ang kanyang podcast, yung interview niya kay Ivan Marina kasi na-post na po yung part 3 Episode 3 Makabayan. For more details, let's watch this. Ito naman ho mga projects natin related to public transportation. Yan, halimbawa, pagbibigay ng pagpapaunlad ng ating train systems, mga rails, the EDSA busway, pagpapa-improve ng operations, ng service. Is this a signal of our broader
national transport policy na gusto ho natin maging commuter-centric na tayo at hindi na car-centric masyado? Wala na, I think yung tawag mo car-centric. We've taken it as far as we can. And we've seen examples around the world. Yung mga lugar na talagang sumobra ng traffic dahil lahat ng tao, walang public transport, walang bus, walang tren, walang subway. Eh, syempre lahat kailangan bumili ng sasakyan. Bibili ng motor, bibili ng auto. Kaya nagkaka-traffic ng husto. So that's why we are continuing to make it more efficient. We are continuing to add assets as we do. Not just additional lines, which was, of course we are doing, pero pati na yung rehabilitate nung tinatawag na Dalian cars na hindi nagamit ng gaano katagal mula nung nabili. 10 years old already. Hindi pa nagamit. Ngayon pa lamang nagagamit, inayos-ayos, pwede naman palang i-modify para magamit dito sa Pilipinas. So that will be added capacity. Pati mga kalsada, ginagawa natin. Ngayon lang tayo magkakaroon na tayo ng subway. Ngayon pa lang, this is the first time that we have a subway here in the Philippines. These are solutions so that life will be a little easier, so that life will be more convenient, going to work. Ang usually sa planning, dapat ang commute should not be more going to work at saka pag-uwi. Dapat hindi yung one way hindi dapat lumampas sa 1 oras. That's the goal. Nung nilaunch yung eGov super app sa San Juan, you were encouraging even the seniors, your fellow seniors. Yes. Na Ikaw naman. madali lang. Kanyo, madali lang ikanin nyo. Madali lang talaga. It's easy to navigate. Why the push? Kapansin-pansin po yung push ninyo, even yung mga halimbawa, serbisyo ng PhilHealth, naka-link na siya na dapat naka-register ka sa eGov app. Why the push? Because that's the only way to do it. You cannot operate in 2025 na kinakamay-kamay mong forms, pupunta ka sa opisina, you take 3 days, 3 araw, kasi akala mo tapos na yung dokumento mo, hindi, may kulang pa ito, pumunta ka doon, tapos lalapit na yung fixer sa'yo, the whole experience, the whole bad experience. So, that doesn't work anymore. And if we are to compete as a country, as an economy, kailangan natin makipagsabayan. And look at China, how digitalized China is. We have to be at that level. Look at Singapore. Look at Korea. Yes. Ito yung mga karatig bansa natin. These are the people we do business with. So to be able to do business with them properly, we need to digitalize. But digitalization is not only for business, for education. It's absolutely imperative now that children know how to use a computer. They know how to use the internet, and they know how to do work on the internet. Hindi na pwedeng hindi. It's not an option anymore. And are you satisfied with eGov, the app? Yes. Do you actually use it for actual transactions? Sure. Kasi halimbawa may mga dati may hotline tayo, tawag kayo, pero walang sumasagot. Yun, mga ganun. Ito ba? Ito hong eGov, pwede nyo bang itaya yung pangalan ninyo, gamitin nyo, it works? Because unang-una, sinasabi, walang sumasagot doon sa telepono. Wala nang tao talaga. Wala nang tao. You don't talk to a person. You just do lahat ng gagawin mo digitally. I made sure, nung sinusulat pa yung code dyan, ang test ko lagi, ang sinasabi ko, kailangan isimple ninyo. Kailangan napakadali. So, tumingin kami, we did a little study. There are 89 million Filipino Facebook users. So sabi ko, dapat yung app natin, yung eGov app natin, kung kaya mo mag-Facebook, kaya mo mag-eGov app. So, hindi na kailangan masyadong turuan. What is now, ang kailangan lang natin gawin ngayon ay ipaalam sa tao na may ganito. Huwag na kayong pupunta sa opisina. Yung mga nakakatanda, yung mga hindi masyadong sanay sa computer, kahit na grade school, alam na nilang gawin yan. So, ang naiisip ko halimbawa, this farmer from Tarlac, for example, or Pangasinan, na walang access siguro sa internet o walang access sa mga smartphones.
paano kaya sila? Matututo sila because tuturuan sila. We will have to educate our people. But again, 89 million, that's a good majority already of Filipinos who can. Halimbawa, may magsasaka, hindi talaga walang pagkateki. Yung anak niya, kaya niya turuan. Kaya siyang turuan. But they have to know that it is available. So far, na pag-uusapan ho natin yung mga nabanggit ninyo sa SONA. Punta ako dun sa hindi nyo nabanggit. May mga lawmakers po and advocacy groups who have been urging stricter regulation or even a total ban on online gambling platforms. Andyan ho yung issue ng addiction, financial ruin among the vulnerable sector. Why was the issue of online gambling not included in your SONA? Because we still have to form the policy on what we are going to do about online gambling. And to this end, I have already started to organize to convene a conference of those who are all the stakeholders. We are talking about marami tayong naririnig from the CBCP. So, sama natin sila, mga pare, mga obispo. The parents, of course, are stakeholders here kasi victimized demographic yung mga kabataan. Tapos, we have to talk to the people who will, kung magre-regulate tayo, who will be doing the regulation. The first effect of banning it fully is to put it underground. And then we have no control. Yan talagang wala na tayong regulation. That was the same argument in banning POGOs. Ganon din po yung mga pinapalutang na argument nun. What makes this different? Because this is not a criminal enterprise. The Pogo itself was not, walang problema. May mga lisensyado. At saka yung kung meron online gaming, sige, mag-online gaming. Wala namang pera pumapasok dito sa Pilipinas, nandiyan sa labas lahat. Okay, so no problem. Sinabayan ba naman ng human trafficking, ng credit card scam, kung ano-ano na nangyayari, di ba? Yun ang naging problema. Yun ang naging problema, the illegal part of it. Which I'm glad you asked that question because it brings us to the same situation with online gambling in general. Because we have with online gambling in general, what is the problem we're trying to solve? What we're trying to solve is that hindi malubog sa utang ang wala namang kaya pero napapasubo dahil sa sugal. Mga bata na natututo magsugal. Let's focus on that. Paano natin patitigilin yan? These are the things that we're going to examine and we will come up with a plan to make sure that we address the problem. The problem is not online gambling. The problem are the social effects on our children and those who are addicted to gambling. Okay, so meron nga pala kung naalala makabayan tungkol doon sa portion na sinabi ni PBBM na digitalization. So, di ba sabi ko sa inyo na the other day, kami po ay nag-reunion, kami mga classmates makabayan. So, mga 24 yata kami lahat noon. So, sa 24 po ng mga classmates lahat makabayan na kasama ko, syempre, hindi talaga maiwasan dyan na mapag-usapan yung politika. Kasi meron po akong classmates makabayan na Duterte supporters. Siguro mga 6 yata sila lahat. So ngayon, tinanong lang ako kasi alam nila na ako po ay vlogger ng ating gobyerno, Marcos vlogger, at saka suportado ko yung ating gobyerno makabayan. So tinanong lang ako, bakit ko daw sinuportaan si PBBM na ating presidente wala daw nagawa sa Pilipinas makabayan? Wala daw proyekto. Bakit ko daw sinuportaan? Ito lang po aking sagot sa kanila. Very easy. Suportaan natin kasi siya ay presidente natin. Ganun lang ka-easy. Presidente si PBBM. So dapat na siyang suportaan. Kasi kapag tatagilid, matagilid at saka mahagmak yung gobyerno natin, damay tayo lahat. Lalo na kayong mga DDS, kayong mga Duterte supporters, laging naninira sa presidente natin. At gusto nyo kasing maiupo instant, in shortcut na pamaraan ang inyong puo na si Sara Duterte at saka yung ibang mga Duterte. 'Di ba? Gusto nyo kasing maupo kaagad yung si Sara Duterte. Kaya protektado namin, ginprotektahan namin ang ating presidente kasi nga kapag tatagilid yung gobyerno, damay rin kayo. Sabi ko, naisip nyo ba yan? Biglas lang nabulunan makabayan, hindi na matanong. Hindi kasi naisip yan. Ganon ho yan. Kapag kayo ay magtangka ng destabilisasyon, talagang magkakaproblema ang gobyerno natin at damay tayong lahat. Kaya nga nandito kami, sinuportahan namin ang Marcos, sinuportahan namin yung presidente.
Kasi dapat tayo ay magtutulungan bilang isang Pilipino. Tapos tungkol sa sinabi nila, kasi nga medyo gumanon yung tinga ko, medyo nainit ko ng konti makabayan, kasi according sa kanila, wala dang proyekto si PBM. Wala na silang nakita na project ang ating presidente. Sabi ko, bakit yun naman makikita or paano nyo makikita? Lagi lang kayong nanonood sa inyong mga vlogger na mga fake news peddlers at laging napapakalat na mga maling information, mga misinformations, mga tampered na mga balita. Paano nyo magkikita ang mga proyekto ng ating gobyerno? Kasi doon lang kayo napapanood sa inyong mga vlogger at gusto nyo mga vlogger. At kapag dito kayo manonood sa amin, kami mga pro-admin vlogger, makikita ninyo kung ano ang ginagawa ng ating presidente, kung ano mga inisyatibo meron tayo ngayon, at kung ano mga proyekto meron ang ating presidente. Like for example, alam nyo ba, sabi ko sa kanila, alam nyo ba na merong big ticket na project si PBM, yung sa Tanawon Geothermal Power Plant? Hindi nila alam makabayan. Di ba yung latest na opening inauguration, Tanawon Geothermal Power Plant makabayan? Yan po ay big ticket project ng Marcos. Asan po doon sa healthcare? Siyempre sa mga hospitals, tungkol sa mga magsasaka, alam na natin yan. Pero ang Tanawon Geothermal Plant, isa ho yan sa big ticket project ni PBM. Hindi nila alam makabayan. Isa pa, gin-educate ko sila tungkol sa eGov.ph makabayan na application. Hindi nila alam. Sabi ko, digitalize na tayo ngayon kasi isa yan sa mga proyekto ng ating presidente. Napansin nyo ba na merong application na makikita na lahat ng inyong mga IDs dyan? Narinig daw nila makabayan pero hindi nila alam. Sabi ko, bakit hindi nyo alam? Kasi hindi sinabi ng kanilang mga vlogger na meron ako tayong eGov.ph na application na malaking tulong ho sa atin. Magiging easy na lang ho ang buhay natin. Kapag merong kayong mga transaksyon sa gobyerno natin, dyan nyo na lang po titingnan. Lahat ng government agencies na meron kayong transaksyon, dyan lang ho sa isang application, eGov.ph. Hindi nila alam makabayan na bulunan eh. Yan ang tatak Marcos. Yan ang tatak ho ng Marcos admin. Kasi gusto ng ating presidente si PBM, gusto niya maging digitalized tayong lahat, ang ating gobyerno. Marami pa kong sinabi sa mga makabayan na hindi lang masagot. Bakit? Kasi hindi sila nanonood kay Sir Ivan. Diba, DDS? So maganda ho. Maganda naman kasi na dito kayo manonood sa mga pro-admin para marami kang alam sa ginagawa ng ating gobyerno, lalo na sa ating presidenteng si PBM. Sa ngayon, sila po ay naliwanagan ng konti makabayan kasi alam naman natin yung mga DDS, alam naman natin sila na talaga pong sarado na ang kanilang pag-uutak. Kasi para sa kanila, number 1 na presidente, yung si Digong na isang protector ng mga drug lord, o diba? Isang corrupt na opisyal. Kasi nga sila po ay nagiging kulto makabayan. Ayaw na ayaw nilang maniniwala o makikinig sa atin. Kaya wala silang alam. According sa kanilang mga vlogger, wala lang nagawa na proyekto ang Marcos admin makabayan. Pero siyempre, tayo po mga pro-admin supporter, mga government supporter, alam na alam natin, di ba? Kaya nga lagi natin silang tinatawanan makabayan kasi sila ay mangmang. Tayo, hindi. Well-educated tayong lahat. O, di ba? Sila nakikinabang, sila hindi nakikinabang sa project ng ating gobyerno, tayo nakikinabang kasi alam natin. O, di ba? Gonggong kasi sila eh. So anyways, kasama rin natin. Nandyan si Ashin Mabel Sulet from California, USA. Shoutout natin si Hop Shinobi from South Korea. Nandyan rin si 123 Channel from Ormoc City. Haitsu Midardo Leoncio from Malolos, Daquila, Bulacan. Shoutout natin si Angelita Hulisanger, Phil Macabato, Evelyn Garcia, Tony De Los Reyes. Haitsu Sally Abuan Mills from Australia. Nandyan rin si Romulo Habok, Chato To, Brian Baltasar, Elizabeth Bacolcol, Nades Aborque, and Haitsu Los Makiber. Okay. So mga kababayan ko, ipapakita ko na sa inyo yung ibig sabihin na meron na pong DDS taga Davao City na nandun sa Hong Kong nagtrabaho makabayan, yung merong viral ho na nandun sila sa bar. Meron siyang kasama na AFAM, merong kumanta ho ng Banyo Queen, pero hindi nila alam ng dalawang gunggong na yon na sila pala ay ginbidyohan makabayan. Diba? I am very sure, 1,000% na nakikita nyo na po yung video na yan. Kasi yan po ay viral makabayan.
'Di ba? May nakita nga ako na post yan, umabot ho ng 9 million views yata yon. Tapos meron pong iba po nag-upload mga kabayan, umabot po ng something 10 to 11 views yata yon, na yan kasi ay pinutol-putol. 'Di ba? Yan po yung pinutol-putol po ng uploader mga kabayan, na merong part 1, merong part 2, part 3. Yung part 1, yung kumanta siya ng Banyo Queen mga kabayan. Yung part 2 naman, kinabayo na yung AFAM. Yung isa naman, the same pa rin po makabayan. Tapos according ho, yung babae na yon, ang kanyang pangalan pala ay Amor Powers makabayan, ang kanyang nickname. Sabi niya na wala daw nangyari na SEX makabayan. Yung sundutan, yung meron na pong kitoy-kutoy makabayan. Naniniwala tayo na walang nangyaring ganon. 'Di ba? Klarong-klaro naman eh. Kahit sino yung nakikita sa video ni makabayan, alam talaga na merong nangyaring kalokohan doon. Meron talagang tsuksakan ng mga kabayan, di ba? So, sa kanyang palusot kasi na wala na nangyari ganoon. Tapos, siyempre, nadala na daw siya sa ininom nila na champagne makabayan na 2 bottles. Medyo wala na siya sa mag-isip. Yun ang kanyang ginawa doon sa bar sa Hong Kong makabayan. At para maintindihan natin, ipapakita ko muna sa inyo ang kanyang interview doon kay storya ni Juan makabayan. Siya si Amor Powers na taga Davao City. For more details, let's watch this. Ma'am, ang pangalan niyo ho ba talaga Amor Powers? Ay, yung ano lang yun, yung code name ko. Code. Okay, code name pala ni ma'am. Ma'am, taga saan po kayo, if you don't mind? Taga Davao City po. Davao City, okay. Ma'am, nabanggit niyo po sa akin nung nag-uusap tayo. This is not the first time na nangyari sa'yo to. Ano nangyari? Dati po, na-viral din ako last year. Naglalakad ako na walang sapatos. Tapos, yun, naglalakad lang kami sa daan. Tapos, nakita ko na lang, may nag-chat sa akin, na-viral na naman ako. Pero hindi talaga siya, sir, yung hindi kagaya nito ba na sobrang lala. Yung last lang is naglalakad lang ako na may kasamang AFAM. Yun lang. Ma'am, yung AFAM na yun, SIM lang din po ng kasama mo? Hindi po. Yun, yung naliligaw sa akin yun. Noon pa yun, last year pa yun. Okay. Ma'am, matagal na po ba kayo sa Hong Kong? Medyo po. Medyo? Gaano yung medyo mo, ma'am? More than 5 years. Ay, hindi na medyo yun, ma'am. Sobrang tagal na noon. Kamusta po ang Hong Kong para sa'yo, ma'am? Okay lang. Okay lang din. Okay po ba ang pamilya nyo? Okay naman. Okay, ma'am. Ano yung naging dahilan bakit nangyari yun sa Hong Kong bar? Pwede mo po ba ikwento sa amin? Opo. Lang kami magiinuman kami, tapos chill-chill lang, date ba? Happy, party. Yun po. So, hindi mo kilala talaga yung mga nasa video? Hindi ko po sila kilala. Anong naisip mo, ma'am, noon na may posibleng nag-video o mag-video sa'yo at mag-viral ka online? Naisip mo ba yan? Hindi ko po naisip yun. Ang isip ko lang po nung time na yun is, yung masaya lang kami ba? Wala kong ibang iniisip, kundi saya lang. Nag-i-enjoy kasi kami, sir. Kayo lang dalawa ng AFAM? Kami lang po dalawa. Ma'am, kung babalikan mo yung gabing yon, may gagawin ka bang iba para maiwasan yung sitwasyon na yon? Opo. Siyempre, dapat sana hindi na lang kami pumunta doon. Sa iba na lang sana kami nagpunta. Naging panatag yung loob mo kasi kabayan yung mga nakita mo na nandoon? Opo, kasi kapwa Pilipino kasi ako, sir, approaching mahilig ako makipag-usap sa kapwa ko Pilipino. Wala akong iniisip ba na masama na may gawing masama sa akin, ganun. So wala ho kayong, hindi mo nakita yung camera na nakatutok sa'yo? Wala? Wala po, wala akong iniisip na ganun kasi pag akyat namin, lasing na kami Galing kasi kami sa baba nag-inom, tapos sabi ng nagtanong ako kung may okay pa ba sa taas. Pag akyat kami sa taas kasi gusto din naming magkanta ba.
Aso kumakanta rin si Afam. No, hindi ko na maalala kung kumanta siya. Basta ako nakita ko sa video na kumanta din ako eh. Kasi yung buong pangyayari sa hindi ko masyadong maalala eh. Nakainom ka ng champagne, no? Nakailan po ba kayo ng champagne nun, ma'am? 4 po. 4? Ang lupit mo, ma'am. Nakakaisang bote lang ako ng champagne. Lasing na ako. Dalawa kami noon. Grabe nga yung inuman namin noon. Ma'am, naisip mo ba kung paano maapektuhan ang reputasyon mo at pamilya mo after the viral video? Ay, sobra po. Sobra, sir. Sobrang laki talaga, sir. Diyos ko. Hanggang ngayon, sir, yung anak ko nga, sir, 3 araw, sir, nasa loob lang ng kwarto. Kasi kung anak ko, yung may college din akong anak na yung nursing ko, 2 araw akong hindi kinausap. Ngayon, hindi ko rin nakausap. Kagabi, hindi ko rin nakausap. So, galit sa'yo yung anak mo, no? Naramdaman ko talagang panlamig ng anak ko eh. Kasi araw-araw ko yung kausap eh. Chine-check ko yung nila, kung anong kailangan sa school, yung pagkain nila, kung anong ulam nila, kumain na ba, anong kailangan dyan sa bahay. Ma'am, anong ginawa mo nung malaman mo yung viral? Paano mo nalaman? At kinontak mo ba yung nag-upload? Opo, kinuntak ko po. Kasi nung pagising ko, sir, nag-open ako ng cellphone. Pagising ko yung WhatsApp ko, nag-message yung kaibigan ko, "Hoy, Amor, viral ka." Tapos nag-message na naman yung video ng link ba galing Facebook. Pagtingin ko, ako yung nasa video, kaming dalawa, nagsasayaw, ang pangit tingnan ko, Diyos ko, nabigla ako ba, tapos klinik ko yung kung sino nag-upload, minisage ko, siyempre sa galit ko, sir, sabi ko sa kanya na, ipapulis ka namin, ganun ba, tapos tinatawagan ko siya, ayaw namang sumagot, tapos nag-reply siya, ang sabi lang niya, go, tapos tumatawa. Tapos chat ako ng chat, ayaw na niya akong replyan. Doon siya sa comment section. Ang dami nilang binabasa ko yung comment. Doon siya nagre-reply, hindi siya nagre-reply sa akin. Hindi kahit siya nagre-reply sa'yo? Nandito pa rin yung screenshot. Kahit screenshot ko yung message ko sa kanya, nandito pa rin. Kinatawagan ko, ayaw sumagot. Doon ako nagpanik. Ma'am, sa tingin mo, malaki bang epekto ito sa pamilya mo, lalo na sa mga anak mo? Sobra, sir. Sobra talaga, sir. Ako nga, 3 araw, hindi ako nakatulog. 3 araw, nung nakaraan lang ako kumain ng pagkanin talaga kasi nakahiga lang ako lagi. Ayaw kong bumangon. Yung utak ko parang ang pakiramdam ko yung wala nang laman yung utak ko ba, di ako makatulog. Tapos iniisip ko kung anong mangyayari in the future, yung mga anak ko, anong mararamdaman, mga kapatid ko, baka magkaroon ng away kasi ko na kung anong mangyari ba, mabubuli sila, ganun, baka makahanap ng away, di na mapigilan yung galit nila, baka ganun ba. Anong sabi ng Afam, boyfriend mo? Nalaman ba niya? Oo, sinat ko. Tapos di naman siya, kasi ang Afam sila hindi sila masyadong concern sa ganito eh. Hindi katulad ng Pinoy, no? Oo, baliwala lang kasi sa kanila. Sir, sa akin... Ma'am, sa palagay mo ba naging patas ang naging reaksyon ng publiko sa viral video mo? Patas man o hindi, sir. Wala na, sir. Sira na talaga ako. Wala na. Yung tahimik na buhay ko, nagulo. Yung pamumuhay ng anak ko na tahimik, nagulo. Marami nagsasabi sa comment section na may nangyaring, alam mo na, totoo ba yun? Hindi po. Wala pong nangyaring ganun. Wala. Mamatay man ako ngayon, sir. Walang nangyari, sir. Oo. Aminado ako na malaswa talaga yung ginawa ko, pero walang sex na nangyari, sir. Yung malaswa lang talaga, aminado ako doon. Kasalanan ko talaga yun, sir. At saka, hindi ko rin sinasadya ron, sir, kasi lasing talaga ako noon. Lasing talaga kami, sir. Ma'am, anong masasabi mo sa mga nagsasabing ang ginawa mo ay sumasalamin sa ugali ng kababaihan sa ibang bansa?
sir. Eh. Okay, pass tayo sa tanong na yon. Sa tingin mo ba may kaibahan ang tingin ng lipunan kapag lalaki ang gumawa ng ganito kumpara sa babae? Oo, siyempre, pag lalaki ang gumawa, wala lang sa kanila yan eh. Parang normal na lang. Pag sa pagbabae, wala. Yun ang pagsisisi ko talaga, sir. Pagsisisi ko talaga sa buhay ko. Kamusta kayo ng asawa mo, ma'am? Wala akong asawa, sir. Wala ako, sir. Hiwalay na kayo. Nalaman ba Talaga niya? kang wala. Siguro, alam na lang. Viral na doon sa amin eh. Umabot na nga daw sa TikTok. Anong pinakamalaking aral ang natutunan mo sa pangyayaring ito, ma'am? Hindi na talaga ako magiinom ng sobra, sir. Yung, totoo pala talaga yung sa kasabihan na pag sobrang saya mo, ang kapalit ay kalungkutan. Hindi na talaga ako magiinom ng sobra-sobra. Tsaka hindi na ako magtitiwala kahit kanino. Kahit kapwa mo pa Pilipino, ipapahamak ka. May anak po ba kayong babae, ma'am? Meron po. Grade 6. Kung yung anak mong babae ang haharap sa ganitong tukso, anong may papayong ibibigay mo sa anak mo? Siyempre, bilang nanay, siyempre, anuhin mo yung utak niya na dapat magpakatatag ka. Ayaw kong mangyari yun, sir. Hanggat maaari, ayaw kong mangyari yun. Hindi ko, ipagdadasal ko na hindi mangyari sa kanya yun. So, paano mo sisikaping baguhin yung imahe mo ngayon sa social media? Ngayong viral ka na, sabi mo. Ay, hindi na. Siguro, sir, ang tao, hindi mo mapipilit eh kasi kung tingin nila sa'yo masama na talaga. Pero pipilitin ko pa rin na para sa mga anak ko, para sa sarili ko. O lahat naman ng tao may wild sa side, 'di ba? May wild side tayo, ika nga, 'di ba? Pero ang nangyari lang sa sa ibang lugar, hindi sa private room, 'di ba? Nasobraan lang yung liberated ko, sir, ba na inom lagi, nakakasira ng utak talaga, totoo yung sobrang inom, nakakasira talaga. Marami ako nabasang comment na napakagaling mo daw, ma'am. Anong masasabi mo doon? Ayaw ko nga tingnan yung video ko eh. Tumatayo yung balahibo ko pag nakikita yung video ko, nabubwisit ako. Numura ko yung sarili ko, kupiste. Pag napasok sa utak mo, ba't ginawa mo yun? Ma'am, may hate ka ba doon sa nag-upload hanggang ngayon? So, sir, wala naman talaga akong Ang akin lang sana ba, yung minto na siya ba, kung noon lang sana na inano na niya, hindi na umabot talaga sa buong mundo na nasirang-sira na ako. Walang galit sa puso ko. Kasi hindi ko maramdaman yung galit eh. Ang akin ba, ang iniisip ko yung sarili ko, yung mga anak ko, yung mga kadugo ko, kapilido ko, madadamay sila. Pero itong ginawa niya, sir, hindi ko papalampasin. Hindi ko talaga papalampasin. So, wala na kayong pag-uusap after the viral, kahit na binura niya yung video niya. Nagpa-interview siya sa iba eh. Oo, nakita ko yun, pero kita ko sa mukha niya. Para siyang iba siyang klaseng tao, sir. Iba, ewan ko pa, parang wala siyang kaluluwa ba magsalita. Okay, so while nagbasa-basa ko makabahan ko sa mga comments ng manatasan doon sa interview ni Amor Powers, meron kasi akong nabasa at ang nag-comment makabahan ko babae. And I believe nandyan siya sa Hong Kong kasi according sa kanya na every time daw na pupunta sila dyan sa bar dyan sa Hong Kong makabayan, maraming beses na daw silang nakita ng kalasawaang ginagawa ang ating mga babae versus sa ginawa daw ni Amor Powers makabayan. And also, meron po mga mga nagsagutan kung sino daw dito yung mali, yung nag-video ba, or yung si Amor Powers makabayan. So, yun ang mga question doon na makababayan natin. So, itatanong lang po natin dito, sino sa tingin niyo ang may mali makabayan? Yung nag-video ba, or yung si Amor Powers?
Please comment sa baba. Babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, para sa akin mga kababayan, no, this is a lesson learned. Bakit? Kasi marami na po ngayon gusto maging vlogger. Siyempre, yung mga vlogger mga kababayan ko, lalo na yung mga lifestyle vlogger, gusto talaga nila makita po na sa tingin nila ay ito ay magbabiral mga kababayan. At that time, nakita nila itong si Amor Powers at saka may kasamang AFAM na merong ginawang kabulustagan mga kababayan. So, sila ay nakita dito ng oportunidad. Na sa tingin nila, kapag mabidyohan nila ito si Amor Powers na merong ginawang giling-giling at saka merong sundutan ng kunti mga kababayan, sa tingin nila ito ay magbabiral. Again, mga kababayan ko, lesson learned ho yan. Kasi marami na ho ngayon mga kababayan natin gusto mag-vlogger or gustong mag-viral ang kanilang i-upload sa kanilang Facebook account. Diba mga kababayan ko, correct ba I'm wrong? Ganyan talaga yan eh. So, para sa akin, no, doon sa mga sagutan ng mga netizen, doon sa comment section, sa interview ni Amor Powers, hindi naman siguro masabi natin na ang may mali doon, yung nag-video mga kababayan. Para sa akin na, konti lang, hindi siguro masabi natin na ang may mali doon yung nag-video. Kasi wala naman kasing bibidyohan yung si kabayan kung wala kang ginawang kabulastugan mga kababayan. Diba? Sakto ba ang analysis si Ivan? Kung wala kang ginawang kabulustugan, well, hindi ka talaga magbabiral. Kung matino ka lang, nagpunta dyan sa bar para lang mag-chill-chill, kanta-kanta lang, pero walang sundutan o walang kalasuang ginagawa, hindi ka talaga mag-viral. Diba? And also mga kababayan ko, alam niyo ba na dyan rin po galing si Ivan sa Hong Kong? Yes, year 2007, sa hindi po nakakaalam, year 2007 until almost 2000 na yata yun kasi almost 2 years akong nagtrabaho dyan sa LBC, warehouse mga kababayan. Dyan sa Kennedy Town. Diyan po ang warehouse ng LBC mga kababayan ko. So almost 2 years dyan, nagtrabaho si Ivan sa Hong Kong. At saka siguro mga 3 times ako nakapunta po ng bar mga kababayan. Siguro 3 times or 4 times yata yun. At saka malimit kong pinupuntahan yung ang may-ari ay isang artista. Yung si Victor Neri mga kababayan. Kasi si Victor Neri, meron siyang negosyo dyan sa Hong Kong na bar at saka banda mga kababayan. 'Di ba si Victor Neri ay drummer? I'm not sure kung nandiyan pa ba yung bar ni Victor Neri dyan sa Hong Kong. Pero maraming beses ko nakapunta doon sa kanyang bar mga kababayan. At meron pong ibang bar na wala naman akong nakita na ganun po na ginagawa mga kababayan. Siguro lang yung mga bar na pinuntahan ni Sir Ivan, mga decente yun mga kababayan. Siguro lang. Decente yun, na bar na yun. Kaya wala nakita si Ivan na ganun po na ginagawa. Merong tsatsakan, merong pong anuhan. Diba? Wala. Kundi chill-chill lang lahat mga kababayan. Siguro merong mga bar na ganyan. But I believe na mas marami pa rin po mga matitinong mga Pilipino na mga kababayan natin nandyan sa Hong Kong na mas matitino mga kababayan. Mas marami pa po mga matitinong mga kababayan natin dyan sa Hong Kong kaysa merong pag-uutak na katulad kay Amor Powers mga kababayan na medyo talagang super liberated na kapag nakakainom. Para sa akin, mas marami pa rin pong mga kababayan nating matitino dyan sa Hong Kong. Kasi according po kay Juan TV mga kababayan na yung ginawa ni Amor Powers, ito kasi ay magiging salamin sa ginagawa ng mga kababayan natin dyan sa Hong Kong mga kababayan. Diba naniniwala pa rin ako na mas marami pang mga kababayan natin na mas matino na nandyan sa Hong Kong, okay? So anyways, kasama rin natin si Testa Maliwan. Nandyan rin si Jeannie Yadao Howard, Merna Borromeo, BBM pa rin. Nandyan rin si FCAC, Hachu Rodi Lusigro, nandyan rin si Ruth LG, Janet D. Narvaez, Johanna Toiler. Isatat natin si Randy Mariano, Marife Cervantes, Pitas Mierna. Nandyan rin si Hasam Urbano. Isarat natin si Faye Muskila, Obom Pai, Jason Ogaire Foniestas, Haitsu Alicia Lee, Mike Bidamo, Gorgunya Angala, Ebju, Cipriano Ibali. Nandyan rin si Annabel Huson, May Bilaro, Elmer Pinaranda, Monching Forge, JRN. Isarat natin si Ramon Espina, Jodet Domaspanya, Cameron Camensa, Haitsu Felicitas Manibog, Paktoy Gaspar, Vikay Escarlan, and Haitsu Adelita Islaban.
Okay, so makaabahan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, makapangyarihang Diyos, ang bukal ng karunungan at pag-ibig. Nagpapasalamat po ako sa iyong pinagkaloob na buhay sa akin. Sinasamba po kita. Ngayong araw, nanalangin po ako para sa karunungan na magamit ko po ng matalino ang aking oras at magamit po ang karunungan sa lahat ng aking ginagawa. Panginoon, pinupuri ko po ang iyong katapatan sa aking buhay. Mangyaring protektahan mo po ako at ang aking pamilya mula sa pasakit at tukso. At bigyan mo po kami ng kapayapaan ng kalooban. Idadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoon Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Yeah. Sabi ni Barbie, laban tayo, suntukan tayo, sobrang anggas pero tumakbo. Baklang ito, Destinya Roque, bading na mapangi, parehas malandi, parehas ugali. Hindi sila gudeng, sila'y mangga badeng. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot, baklita, natakot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay isang darna. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot, baklita, natakot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay isang darna. Suot ng pink, naka-shades pa siya. Mayor na Barbie, may drama talaga. Hamon ang yamon, kala mo totoo. Subo no subo, ayan na paso. Destinya Roque, bading na mapangi, parehas malandi, parehas ugali. Hindi sila gudeng, sila'y mangga badeng. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot, baklita, natakot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay isang darna. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot, baklita, natakot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay isang darna. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot, baklita, natakot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay isang darna. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot, baklita, natakot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay isang darna. Destinya Roque, badin na mapanghe, parehas malandi, parehas ugali. Hindi sila gudeng, sila'y mga bading. Barbie, nasaan ka na? Boxing ring o magpaparlor ba? Di mo ba alam ikaw ang naghamon? Dapat handa ka baklang demon. Barbie, nasaan ka na? Boxing ring o magpaparlor ba? Di mo ba alam ikaw ang naghamon? Dapat handa ka baklang demon. Barbie, nasaan ka na? Boxing ring o magpaparlor ba? Di mo ba alam ikaw ang naghamon? Dapat handa ka baklang demon. Barbie, nasaan ka na?